Sinabi po ni Senador Marcoleta na nasa labas ng ating exclusive economic zone ang KIG. At paano malalagay sa entire West Philippine Sea? Linawin natin, hindi nyo talaga ipinamimigay. Bakit ko ipamimigay? Nandun na nga tayo, pamimigay mo pa. Sinabi ko lang. Oo. Kasi dapat maintindihan ninyo. Kung hindi nyo ma-enclose, kaya ko lang naman nasabi. To emphasize the point. Nagkaka-problema kasi, to emphasize the point, Oo. para wag kayong magka-problema. Kasi namumroblema sila, hindi sila makagawa ng mapa, o edi give up nyo. Parang sinabi Pero, nyo na, ano lang yun eh. kung hindi nyo gagawin yan, pamigay nyo na lang, parang ganun. Hindi ba? Bakit naman na 17 years na nakakaraan? Hindi, parang challenge din lang yan. Yun ang hindi nila naiintindihan. Parang sa simpleng example lang parang sinasabi ni Senator Marcoleta, kapag ikaw ay incompetent, bumaba ka na sa pwesto. Kapag ikaw ay incompetent, bilang presidente, pag hindi mo na kaya, bumaba ka na. Ganun lang naman yun, is a challenge. Parang ganun din yan. Ang KIJ, kapag hindi natin ma-prove, pag hindi natin kayang ipaglaban yan, abay, i-give up mo na. Otherwise, problema natin yan. Pero kung talaga kayo, gusto natin ipaglaban natin ito. Huwag nating babuyin ang budget. Lagyan pa natin yan ng mga matinding defense, yung islands na yan. Lagyan pa natin ng mga capabilities. Yun ay challenge. Hindi po niya sinabi na, hoy, nananawagan ako na i-give up natin yung KIG. Diba? From the context, hindi nila, or maybe, gusto lang nilang talagang palabasin na gusto ni Marcoleta na i-give up natin yung KIG. Ba't di nyo pa magawa-gawa? Kung talagang gusto nyong gawin, matagal nyo nang nagawa yan. Sa pagdinig po ng Commission on Appointments noong Pebrero 4, sinabi ni Marcoleta ang anyay pagsasakripisyo ng Pilipinas para sa KIG. Pero hindi naman ito sakop ng EEZ. Ayon pa kay Marcoleta, ay nililis lang umano ng ilang individual ang kahulugan ng kanyang naging unang pahayag. Akala ko ba magpapatala ka muna? Oo. Hindi mo mas maganda para kumbaga may titulo ka eh. Dala-dala mo yung titulo eh. Ganun ka-importante yun. Ba't ba ayaw mong bigyan ng... bakit ka mananangan doon sa argumentong kahit na walang Wala coordinates, yan, atin naman. Ano mga yung sa atin? At saka, Hindi mo nga ma-define ang hangganan ng sayo eh. Para na rin yung sa lupa, no? Nagpa-survey ka, nilagyan mo ng muhon, pero hanggang dun lang. Hindi mo man lang dinala sa Registry of Deeds. Hindi mo pinatitle. Hindi ka nag-submit ng documents to further formalize na ito po yung pag-aari mo. Ito ay nabili mo. Ito ay pinatransfer mo sa pangalan mo. Kumbaga, daanin natin sa legalidad para yung may lagay na sa wakas, finally, sa mapa. Hindi yung sinasabi natin na meron naman, pero pag mag-search tayo, wala naman talaga. so, Yun yung pinopoint dyan. Oo, talagang hindi ka makapaglalagay. Kasi nga, baka sitahin ka. Dahil... Yun. Hindi sila makapunta doon. Yung mga matatapang sa bunganga lang, sa post sa social media, lalo na yung si Tariela, hindi sila makapunta doon, makapag-measure. Hindi naman natin sinasabi na per se na measure na yung parang ginagawa sa lupa. Yung bumunta sila doon, ipakita nila na ito, siguro meron namang advance na way, pamamaraan para i-measure natin yan. O kaya somehow, lagyan natin ng mga boundaries. Ito yung amin. And then, i-measure mo yan through nautical miles or paano man yan. And then, gather natin yung information. And then, balik tayo. Dalhin na natin sa IHO. Yun ang punto at purpose niyan. Yung KIG, okay, nandun ka nga, kaya lang, sinakop mo, lalo na yung karamihan doon, nakabara yung HISIS talaga, magkakalayo eh. Paano mo i-appropriate ang HISIS without violating the UNCLOS? Yun ang tanong na kailangan nilang sagutin. Pero ang ginagawa nila, binabali, sinisira yung mga pinagsasabi ni Senator Marcoleta. Siyempre, kasama na rin yung mga media. Itong sinabi ni Marcoleta, ganun. Talagang, sasalsalin nila ng sasalsalin yan.
teritoryo ay hindi dapat ibinabatay sa opinyon. Ito ay usapin ng batas at kasaysayan. Kamakailan nagbitaw ng kontrobersyal na pahayag si Senator Rodante Marcoleta na tila nagmumungkahi na dapat daw pag-isipan ng Tila nagmumungkahi. Pilipinas ang pagsuko ng Kalayaan Island Group o KIG sa China dahil ang ilan sa mga isla ay nasa labas ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero ayon sa mga eksperto, mali ang ganitong basihan. Ayon sa mga eksperto, ayan, dami ng mga eksperto na pinag-i-interview nila dyan. Akala nyo talagang alam na alam ang mga history. Meron ng mga ginagamit na mga mapa-mapa ko noong araw, Thomas Cloma, mga ganun. Hindi natin sinasabi na hindi yung totoo, no? Pero doon sila nag-uumpisa eh. They're not trying to go back to the history, yung further back, date back doon sa mga pinagsasabi nila. Kung mga selective yung timestamps or pag-umpisa ng kanilang mga argumento. Para naman syempre, yung mga taong nakikinig at nanonood, ito pala yun. Pero without even mentioning yung further pa bago nangyari ito. Unang mahalagang punto, matagal na ang sovereign claim ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Yun, ang tanong, gaano katagal? Noong 1978 pa, sa So, ilalim 1978, ano ba nangyari before 1978? Anong meron before? ng Presidential Decree 1596, opisyal lang idineklara ng Pilipinas na bahagi ng pambansang teritoryo ang KIG at isinama ito sa Palawan. At pinagtibay pa ito ng Republic Act 9522 kung saan sinasabi ng Philippine Baselines Law of 2009 na malinaw na kinikilala ng bansa ang Kalayaan Island Group bilang Oo, malinaw na nga na kinikilala natin. Bilang Pilipinas, kinikilala natin. Ang tanong, kinikilala ba ng lahat? bahagi ng Kasi regime of maaari mong sabihin, lupa ko to, lupa ko to. Diba? Ito sa mga example na lang sa atin, lupa ko to. Lupa mo yan, sa bibig mo lang. Pero legality, lupa mo ba talaga yan? O meron dating may-ari ng lupa na yan na hindi pa naman natatransfer sa pangalan mo? Island sa ilalim ng UNCLOS. Sa madaling salita, sa sariling batas ng Pilipinas, sa opisyal na mapa at sa Kita nyo, international submissions natin, makikita nyo ngayon sa loob ng pulang yung blue na yan, yun yung EEZ natin from here. Ito yung baseline natin. Yan yung red na yan. RA 9552. Yan yung baseline natin. So, measure mo yan from here to here. Ito po yung 200 EEZ natin. Yung exclusive economic zone yan. Pataas na yan. Ngayon, makikita mo dito yung ilan sa mga Kalayaan Island groups. Kasi ito yun yung red na yan. Identified na KIG. No? So, yung ibang mga islands dito comprising the Kalayaan Island groups, outside of the EEZ natin. linyang Ibig yan, sabihin, contested at disputed. ang mga teritoryo ng Pilipinas kasama na ang KIG. Hindi rin ito basta claim sa papel. Sa Pag-asa Island, may aktwal na pamahalaan, may mga Pilipinong residente, may paaralan, health center at pasilidad ng gobyerno. Sa international law, yan ang tinatawag na effective occupation and administration, isang matibay na ebidensya ng sovereignty ng isang bansa sa isang lugar. Ano naman yung kaibahan nito sa EEZ? Ang EEZ ay 200 nautical miles kung saan may karapatan ng isang bansa sa resources sa dagat. Sa kaso ng Pilipinas, ang hangganan nito ay yung blue na linya na nakikita nyo dyan. Yan. Sa 2016 arbitral ruling, pinawalang bisa ng tribunal ang malawak na 9-dash line claim ng China at pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong EEZ. Bagamat hindi nito tinukoy kung sino ang may-ari ng mga isla, lalo nitong pinalakas ang legal na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea para gamitin at pakinabangan ito. Sa madaling sabi, ang EEZ Di ba? Hindi tinukoy kung sino may-ari talaga. ay hindi basihan ng pagmamay-ari ng lupa o isla. Kaya kahit may bahagi ng KIG na lampas sa EEZ ng Pilipinas, hindi ito nangangahulugan na nawawala ang karapatan natin doon. Halimbawa, bagamat nasa labas ng EEZ ng Pilipinas ang Pag-asa Island, ang sentro ng bayan ng Kalayaan, bahagi pa rin ito ng Pilipinas dahil nakita ko mismo doon
na ang mga Pilipino ang nakatira at bandila ng Pilipinas ang nakataas sa isla. Opo, tama po yan. Pero hindi lang po Pilipinas nag-iisa ang gumawa niyan. In fact, if you try to go further to Vietnam, ang dami ng mga claimed or disputed na mga islands dyan, reefs dyan. Nilagyan din nila ng kanilang flag, mga tao, airstrips, merong gobyerno din. So, hindi lang Pilipinas ang gumawa niyan. Pare-pares po tayo niyan. Disputed din yung nilagyan nila ng gobyerno at mga tao dyan sa parte ng Vietnam. Kaya hindi, while sinasabi natin, tama atin ito, meron din namang ibang gumagawa niyan. So, same lang. Okay? Ito, may in-interview na maritime expert daw. Pero sarili niyang bibig, nanggagaling sa kanyang bunganga ang kanyang mga sinasabi, parang sinusunog niya rin yung kanyang sarili. Tinawag pa nilang expert sa maritime ito. Hindi ko alam kung yung mga reasoning ba na alam mo yung trying to twist the concept of maritime. Kasi ginagamit nila yung pangalan or term nila or title nila na expert sila. So what they, kung ano yung lumalabas sa bibig nila, parang yun na yun. Yun yung fact. Yun na yung gospel truth para sa kanila. Pero kung uobserbahan mo talaga yung kanilang mga sinasabi at iintindihin mo, abay teka, parang nililin lang tayo nito. The 16 Arbitral Award. Well, yung saklaw po ng award ay una, yung legality o validity, no? Nung claim ng China, dun sa buong 9-dash line, o ngayon 10-dash line na siya, di ba? Na pag alaman natin doon na invalid po yan, walang visa, no? Walang basihan. Yung pong pagdating doon sa Kalayaan Island Group, ang nasabi lang po dyan ay yung tinatawag na status ng features, no? Yung anong epekto niya. No? Kung siya ay mayroong territorial sea, exclusive economic zone, continental shelf, bali po ano yung maritime zones na meron siya. At napagalaman doon na ang meron lang siya ay yung territorial sea. No? Pero, hindi sinabi nung judgment kung kanino yung mga isla na yon. No? Unresolved po yan. Di ba? Arbitral ruling sabi ninyo, pero hindi naman din na-rule out doon kung sino ang may-ari niyan. Kaya nandyan pa rin, pasok pa rin dyan yung sinasabi nating, lagi nating sinasabi na disputed po yan. Hindi po siya undisputed, disputed ng mga ilang bansa, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng mga ibang mga bansa. In fact, yung very critical at heavy na nagdi-dispute niyan is yung Vietnam at China. So, kumbaga, status quo pa rin. Status quo. Kung ano sino yung mga nandyan, yun na yun. Example na lang yung ibinanggang or sinadsad na BRP Sierra Madre dyan sa may Ayungin Shoal. Status quo hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. Hindi yan mapaalis ng kahit sinong bansa. Although nahihirapan po ang ating mga resupply mission, yung mga ating Coast Guard at Navy na pupunta dyan, nagdadala ng mga pagkain ng mga nandyan na sa mga sa luma-lumang BRP Sierra Madre na yan, hindi nila mapaalis. Kaya nga status quo Party pa rin yan noong Spratlys Island or ng Kalayaan Island Groups. In fact, ang plano kasi ang plano sana natin dyan, gayahin yung ginawa sa Pag-asa Island na nilagyan ng tao. Binigla at nilagyan ng tao. Pero hindi mo malalagyan basta-basta yung mga iba dyan kasi yan po ay high seas. Ibig sabihin, tubig po talaga yan. Kailangan ng matinding budget yan para lagyan ng parang reclamation, kung baga. So matinding budget, reclamation. Yung mga bansa kagaya ng Vietnam, China, Vietnam pinakamarami actually. Hindi ko nga alam kung may tuturing na ba silang first world kasi mas marami silang na-occupy na disputed islands dyan. Nilagyan nila ng mga infrastructures,
ano yun, airstrip nila, kayang pasukin ng eroplano. Ang dami ba nilang pera o wala lang kurap sa kanila? Unlike kasi sa atin, mismo nga flood control projects kinukurap Yung pa kayang ma-build up or malagyan ng structures, yung mga disputed or contested islands, reefs dyan sa South China Sea, hindi na natin magawa. Sa mismong bansa natin, sa internal natin, kinukurap yung mga budget sa DepEd, sa DSWD, sa PhilHealth. Paano pa kaya yung mga yan? Tapos ang iba pang napagalaman doon ay dahil na hanggang 12 nautical miles lang ang kayang generate itong mga isla na to, ibig sabihin sa labas nun ay ang status ng katubigan ay sa karamihan ay either exclusive economic zone ng Pilipinas o kaya ay high seas, no, na walang mayari. At yun po ang ating pinangahawakan para sabihin na ang China walang karapatan na angkinin ang katubigan dyan. No? Bagamat yung issue sa mga isla, kung sino may-ari nun, ay hindi pa rin nare-resolva. So, Galing mismo sa kanya. Hindi pa rin mariresolve kasi hindi nga natin ma-pinpoint kung sino talaga ang may-ari niyan. okay. Attorney Jay, malinaw. Kasama po yung Kalayaan Group of Islands dun sa sinasabi ninyo na hindi sinama sa arbitral ruling kung sino ang nagmamay-ari ng mga isla. Opo. So, kung hindi po ito Hindi identified kung sino talaga may-ari. na desisyon na ng arbitral ruling, ang ibig sabihin po nito, tayo po ba ay walang rights o karapatan doon sa Kalayaan Group of Islands? Hindi rin po, no? Dahil na hindi resolved kung sino ang may-ari dyan, Oo. ibig sabihin, current status ng mga isla, yung kung sinong anong pwedeng gawin, etc., ay parang hindi yun natas, no? Kaya mahalaga na para sa Pilipinas ay ipagpatuloy ang pag-assert na sa atin yan, no? Kasi hindi pa na-resolve yung issue ng sovereignty doon sa isla. Hindi pa nare-resolve. Sovereignty. Hindi pa ma-identify. Kasi marami nga ang nagdi-dispute dyan na amin to. O sabi natin, atin. Sabi nila, sa kanila. Ganito lang ang kumbaga, analogy natin dyan or example natin dyan. Merong lupa, no? Halimbawa sa Tondo, squatter area. So, matagal na kayong nanirahan dyan. Nilagyan mo ng bahay, dinevelop nyo ng bahay, dami yung mga, daming mga renovations, ginastusan ninyo. Tagal na, sobrang tagal na tumira kayo dyan, pero alam nyo na hindi sa inyo yan. Pero dahil matagal kayong tumira dyan, parang kiniklaim ninyo na inyo yan. Ganun yan. Tumira kayo dyan with the notion na anytime pwedeng kunin yan, anytime pwedeng merong gumiba dyan or i-demolish nila yan. Demolition team, biglang may dumating dyan. Wala kayong magagawa kasi alam nyo sa sarili nyo, wala kayong hawak na title. Alam nyo sa sarili nyo na bago kayo dumating dyan, alam nyo na merong nagmamayari niyan. Ang sabi nagmamayari, sige, tirahan nyo na lang muna. Or kung hindi man, alam nyo na hindi sa inyo yan nung kayo ay dumating. Pero anong ginawa ninyo? Tinayuan ninyo ng bahay, dinevelop nyo ng dinevelop, 2 henerasyon na, nagkaapo na kayo dyan, apo sa tuhod dyan, sobrang tagal na. Ganun ang simpleng analogy niyan dyan sa isla-isla na yan. Bagamat, dito sa Pag-asa Island, meron talagang mayor dyan, may vice mayor, may flags, mayroong mga tao, may mga kababayan talaga tayo nakatira dyan. Isla. Okay? Pero, yan po, whether inside the EEZ or outside the exclusive economic zone, alam po natin na contested po yan. Alam po natin na disputed po yan. Ang nagkiklaim niyan, Vietnam, China, at saka Philippines. Yun po. Kaya hindi
Hindi po ibig sabihin na kapag tinauhan natin yan, atin na po yan. Kasi wala po naman tayo. Sabi nga, mismo siya nagsabi, sa arbitral ruling ng UNCLOS, hindi na-identify kung sino ang may-ari niyan. Bagamat meron tayong rights, meron tayong exclusive rights, na, kasi syempre tinirahan na natin yan eh. The same goes true dito sa mga tinirahan din ng Vietnam. Ito po sa Vietnam, no, kung titignan natin sa island trackers, makikita natin yung Allison Reef. Yan po ay disputed din at gusto ring i-claim ng US. Hindi pala US. China. Kasi ang pangalan nitong Allison Reef sa China is Lumenjiao. Sa Pilipinas din, gusto rin nating i-claim ito, kini-claim natin De Jesus Reef. Sa Vietnam, syempre, Bai Toc Tan. So, but, if you try to dig deeper, itong Allison Reef na ito, may mga structures na yung Vietnam. So, tignan natin na, explore muna natin ito. Example lang natin, tignan natin. By, may dates kasi ito eh. Ayan, tignan natin by dates. 2016, ayan, meron ng structure ng 2016. Ayan po. Ayan, May 2016 to 2025, i-compare mo. Ito lang, ito, no? Itong part lang na itong, makikita nyo ito. Palakihan natin ng konti. Noong 2016, ito lang yan. Noong 2025 na, yung ito na to, nadagdagan pa nila, nalagyan nila ng reclamation. Ayun, may lupa na, pinaikot na nilang ganyan. So, ibig sabihin, may pera sila. Or, walang kurap sa kanila. Kasi kaya nila na tayuan ng lupa yan. And even, imagine na contested by China and Philippines. Bakit nahayaang nangyari na na-develop nila from here, dalawang ano lang, ito, I believe, light tower ito, or kung ano man ito, walang lupa nung 2016. Pero nung 2025, last year lang, nakita nyo na-develop na yan, na may mga, ano yan, asahan ninyo pagdating ng, tignan natin, ang 2026 nito. 2025, ganyan na, yan. So, isa pa lang yan, yung Allison Reef pa lang yan. Tignan naman natin yung Amboyna Cay. Disputed, claim by China, Philippines, Taiwan, Malaysia. Pero Vietnam ang currently naka-occupy dito. So, tignan natin, explore natin yung developments na nangyari in the past. Try natin explore, nung 2013, 2013, ito pa lang. 2013, makita ninyo, yan pa lang. Nung 2017, nakita ninyo, may helipad na. Kasi nung 2013, wala. Nung 2017, just a little 4 years later, may helipad na. May mga bahay-bahay na dyan. Ayan. 2022, fully developed na. Isa pa lang yan. Amboyna Cay. Ito naman, Bark Canada Reef. Tignan nyo dito, may airstrip. Ang nagkiklaim nito, China, Philippines, Malaysia. Pero ito ay, tinitirahan na or controlled by Vietnam. Tingnan natin ang kanilang kailan nila inupisan ito? 2017. Ganyan pa lang siya. 2017. Tapos, yan, 2017, ganyan pa lang. Abay, nung 2025 na, nakita ninyo. Wala na. May airstrip na. 2 pa. Tapos may mga bahay-bahay dyan. Tignan nyo. Ayan may mga bahay-bahay dyan. Itong airstrip, yan, mahaba yan.
Dati walang lupa yan. O, may reclamation na ngayon by 2025. Isa pa lang yan. O, paano naman yung iba? O, tignan natin ha. Kaya huwag kayong China kayo ng China. Kasi bakit hindi nyo kuntinahin din yung Vietnam na merong inaano dito sa Spratlys Islands na to o Central Reef. Ito naman, China, Philippines, Taiwan, Malaysia. Pero okupado siya ng Vietnam. According sa record, pinakamaraming na-occupy dito sa Spratlys ay Vietnam. Ang status nito, rock ito. Pero dahil marami silang pera, hindi corrupt. Ito, noong 2016 po yan. Ito, 2016 yan, simple pa lang na island, kumbaga. Pero may ano na, helipad na. May mga quarters dyan, mga bahay. 2017, tapos 2021, develop na. 2024, ito na, may lupa na sa kanya. Noong 2016, ito lang Ito lang. 2024, nakita nyo, may napalibutan na ng lupain. Reclamation area na, malaki na. Kontrolado yan ng Vietnam. Spratlys yan, nakala ko ba atin yan? Tignan pa natin yung iba, Central Reef, Collins Reef, ganyan din. Tignan natin yung iba, Cornwall South Reef. Ito, kiniklaim din natin ito. Controlled by, ito medyo malaki-laki, Discovery Great Reef. Kiniklaim din natin ito, pero 2017, ganyan lang nung 2016, 2014, ganyan lang siya nung 2014. 2017, ganyan lang siya. Abay, 2025, nakita ninyo. Grabe. Saan siya nung ano? Ito lang ata, no? Noong 2017, 2025, ganyan na siya. Asahan nyo sa susunod, may airstrip na yan. Sa ngayon, wala pang airstrip. East Reef, ganun din. Gerson Reef, ganun din. May mga bahay na Lad Reef. Sabagay, ito hindi kasama yung Philippines dito, pero tingnan ninyo naman China. Grabe. Ganyan lang siya nung umpisa. Tingnan natin yung iba. Namyet Island. Sa atin is Binago Island yan kasi kiniklaim din natin. Tingnan nyo nga naman. I think may tao na dito. Vietnam first took possession of the feature in 1973. Nauna sila noong 1973. 2012, ganyan siya. 2016, may mga trees na rin. May mga bahay. Sobrang malaki na ngayon, May port pa. Okay, tingnan natin yung iba. Pearson Reef. Okay. Petley Reef. Sankey. Ito, malaki na to. Rurok Island. Pag sa Pinas, Rurok Island. Natin. Malamang may tao na rito. So, ang point natin dito, ito, Southwest Key. Ito mukhang Pugad Island pag sa Pilipinas. Ang tawag natin is Pugad Island. Pugad Island. Ito may mga bahay-bahay na dito. May mga tao na rin sila. Parang sa Pag-asa Island din. Spratlys Island, Lagos Island. Ganun din, tignan nyo. Ganda. Spratly Island.
Vietnam occupied Vietnam. Tingnan nyo naman. Noong 2016, ganyan lang siya. Reclamation siya 2014, 2015, 2016. Ang bilis nilang mag-progress. Tapos 2020, ito 2020 pa lang to. 2020 pa lang. Paano na yung 2025? Dito pa lang makikita mo, may mga paaralan na rin dito. May mga nakatira na. Parang sa Pag-asa Island din. Pero claimed by rin to, kagaya nito, Lopez Haina Reef. Bakit hindi natin anuhin yung Vietnam na sila ay nang aangkin din? Kanlurang Quezon Reef. May mga bahay na dyan, diba? I mean, you can list down, enumerate, kagaya niyan, helipad. You can enumerate a lot. Talagang claimed, reclaimed, occupied by Vietnam Rifle Bank. Ito. Sa bagay, ito walang pang Philippines. So marami dyan. Maraming kiniklaim dyan. Tignan nga natin yung ibang bansa. Like Malaysia. Ayan, tingnan nga natin yung Malaysia. Antonio Luna Reef, occupied by Malaysia. Ito naman, Gabriela Silang Reef. May helipad. Pawikan Shoal. Tingnan natin Pawikan Shoal, ayan, occupied by Malaysia. Tingnan nga natin yung mapa. Kumbaga ito, asan yung mga mapa natin? Ayan. I think there's a clearer one. Tingnan natin yung mapa. Like, for example, ito. Ito, ayan. Ito, example lang natin to Yan. Asan yung Pawikan Shoal? Walang Pawikan Shoal. Wala akong makita. Pigeon Reef. Southwest Key. Ayan. So, Loita Fiery. Ganda yung may yung by term. Asan na yan? Gaya nito, yung Pawikan Shoal. Wala. Natin. Wala. So dito pa lang example natin, Pawikan Shoal, claimed by us, claimed by Taiwan, pero occupied by Malaysia. Ano pa? Itong Mariveles Reef. Mariveles Reef occupied by Malaysia. Bakit tayo panay China ng China? But if we try to look, ito, ayan po, occupied by Malaysia. Lagi kayo China, China, China. Pero sige nga, kunin nga natin ito sa China. Pinaka-latest na development ng Malaysia dito is 2016. 2016, ayan po. May airstrip, may helipad, may lupa. Kunin natin yan. Atin to, di ba? Ano pa? Ito, Celerio Reef. May airstrip na yan, explore natin, tingnan natin. Puro kayo China, puro kayo China. Ayan. Airstrip.
Saan ka pa? 2016, 2017, o dito medyo wala pang mga, dito mas greener na dito. May airstrip na, may mga quarters dyan, may mga establishments. O, kunin natin to kung talaga tayo. Hindi lang puro China, puro China. O, ano pa? Taiwan. O, tingnan natin sa Taiwan. Ito, Ligaw Island. Nako. Kunin natin to, oh. Inaangkin ng Thailand. Ng Taiwan. Nako ho. Nako. Oh, may nakatira na. Oh, di ba? May nakatira na. Tingnan natin yung ibang hindi. Ito buti nga Taiwan isa lang. In short, ibig kong sabihin dito, bakit tayo puro China ng China? Kung mas marami naman talaga ang kinuha ng Vietnam. Yan, sige, tuloy muna natin 'tong sinasabi. So, pag nagbago tayo ng posisyon, kaya nung sinabi nga pag sinunod natin yung sinabi ni Senator Marcoleta, di parang give up natin kung ano yung ipinaglalaban natin. Okay, naiintindihan po natin yan. Pero Attorney Jay, Kaya nga, 'di ba, ganun din yung squatter, yung ng mga nag-squat. Ipinaglalaban nila kasi matagal na silang nakatira doon. Pero ang question doon, bago ka dumating, sino po ang nakatira doon? Or sino po ang nagmamay-ari doon? po kaya iyon, para lang mas maintindihan ng mga kapatid natin, paano nga po ba napunta sa pamamahala ng Pilipinas? Kasi there's a government, yun din ang sinasabi ni Senator Panfilo Lacson, may existing government dyan sa Kalayaan Group of Islands, may pondo na ibinibigay ang gobyerno para dyan. Paano po ba yun napunta sa Pilipinas in the first place? Para lang po mas malinaw. Well, basically, tayo po ang tumao dyan at kapag-establish na ng functioning na local government doon sa area at ginawa natin siyang parte ng Palawan. No? So, makatotohanan po yun. Walang ibang nakagawa nun. No? And in fact, lahat ng ibang... Wala daw ibang nakagawa. Ginawa na nga ng, kapapakita ko lang sa inyo, ginawa na nga ng Vietnam. Ginawa ng Malaysia, ginawa ng Taiwan. Tinao din nila yung mga islands na yan. Nilagyan nila ng helipad, airstrips, tao, military base. Anong walang ibang nakagawa? Claimant, nahuli. No? Okay, para malinaw, baka sabi nyo, ba't Pilipinas lang? Ibig sabihin, ang ibig kong sabihin yan, pati yung Vietnam, nag-squatter din sila dyan. Kasi hindi nga ma-identify sino ang may-ari. In short, wala talagang specific na nagmamay-ari yan. Ibig sabihin, mga squatter lang tayo dyan. Sa paggawa nun, tayong nauna. Okay, At simula nga nung 1970, talagang nandun na yung Kalayaan Island Municipality. No? So, doon pa lang, pinapakita na yung lugar na yon ay talagang napasa atin na. Oo. So anong taon po yan? Yan ba yung binabanggit dito ni Senator Ping doon po sa kanyang tweet na res nullius o terra nullius sa international law? Ano po ba iyon? Well, yun po kasi ang posisyon ng ating pamahalaan noon pa ay yung mga isla na yan ay naging terra nullius. No? Ibig sabihin open for occupation and acquisition. No? Pwede siyang angkinin at Anong taon nga? ariin, bale, ng ibang bansa. No? At dahil terra nullius yung status ng mga isla, kung Ano yung na-discover mo sa EU na? Ganun ang ibig niya sabihin. Establish na, makapaglagay ng tao dyan, maka-establish ng sovereignty dyan, sa kanya mapupunta yun. Sovereignty daw. So yun po talagang position. Dahil tayo ngayong nauna, no, edi sa atin yan. Anong taon po ito napunta Oh, di ba? Inulit niya anong taon. Hindi niya masagot. sa Pilipinas, itong Anong taon? Kalayaan Group of Islands? Kailan tayo nagsimula na magkaroon na ng gobyerno dyan at ng mga tao dyan? Nagkaroon po ng press conference ang gobyerno noong July 10, 1971 na inanunsyo nga na napasa atin na yan.
we have established our sovereignty over the Calayan Island. Hindi niya ma-identify no paano nangyari. Kasi ano yan, nung naglabas na ng presidential decree si Marcos Sr., ang ginawa niya dyan, nag-ipon sila ng mga volunteers na willing pumunta sa island at tauhin nila at manirahan sila doon. Kaya ang ginawa nila, nilagay nila yung mga tao na yon sa barko, dala-dala yung mga baboy, mga hayop, mga halaman na mga itatanim para doon na sila titira. Since that time, yun na, naging atin na yan. Kumbaga status quo. At hindi lang, kagaya din ng ginawa ng Vietnam. 1970s, ganun din ang ginawa nila. Ng Taiwan, ng Malaysia. They occupied some of those islands, same as what we did. Ang nangyari lang sa atin, ang nagawa lang natin kasi is yung mga islands na like yung Pag-asa Islands along the Calayan Island Group. Pero hanggang dun lang. Hindi ibig sabihin na atin na yun. Yun ang explanation niyan. Wala, kumbaga, pansamantala, hindi natin alam. Kumbaga tayo po ay mga squatter area tayo niyan. So, kung titignan natin, may kung nabasa naman ninyo ang post ni SAS, may explanation naman siya dyan regarding sa PD 1596 ng Calayan Island Groups na yan. Ano nangyari? May abogado na bobo na hindi nasagot yung Calayan Island Group, yung UNCLOS. Kumbaga, hindi alam, kumbaga hindi ma-identify ba ano ba talaga ang gusto natin. Ano ba talagang i-give up ba natin yung KIG? O ano ba yung susundin natin yung KIG? O yung UNCLOS? Medyo ano siya medyo nagsasalubong yung ideas niyan. Basahin na lang ninyo at ma-explain niya dyan. Kasi tayo, for all we know, from the baseline, alam naman natin na ito lagi ini-explain sa atin. From the baseline, nakita nyo yung mga red dots na ito. Ito po yung base shoreline natin. From here, kakalculate natin yung 12 nautical miles. Yun po yung territorial sea. Yun yung atin talaga. And from another 12 from territorial sea is yun yung contiguous. Ibig sabihin, parang open area yon para sa lahat. And then, 200 nautical miles from the baseline until here is, yun yung EEZ natin. Ibig sabihin, any country has the right. Pwede silang dumaan, pwedeng mangisda. Ganun po yun. Ngayon, itong Spratlys Islands, kung saan napapaloob dito yung Kalayaan Island Groups, labas, ang ibang islands dito, labas sa EEZ natin. But still, hindi tayo pinapalayas ng mga ibang claimants like China, like Vietnam. Kasi sila mismo, meron din silang sariling occupied islands. Ganun po yung explanation nun. Pero syempre, tayo, pag sinasabi natin yan, kagaya yung mga senador na nagsabi ng ganyan, sinabihan silang mga, China tours. Kaya siyempre, papalag talaga tayo niyan. What is seen in public, in Facebook, in vlogs, is very, very far from what is discussed in the halls of power and between professionals. I mean, here in Senate, we know where we disagree, we know where we will agree, diba? So for example, if you talk about divorce, we will know who is pro and anti. So yung pro, gusto niya mapasa yung batas na pwede ng divorce. Yung anti, ayaw. Oo. Meron naman pro-divorce, pero ayaw na no-fault divorce. Ibig sabihin, kailangan may grounds. So, masalimuot ang issues. No? Anong point ko doon, Mr. Chairman, Mr. President, dear Senator Pangilinan? A issue this complex, we should simplify so that people, especially students, would know that, we shouldn't be, dapat walang divide and rule, dapat hindi tayo magpabaya, dapat always tayo on guard. But is it productive
na just because you don't agree on a certain point, siya pro-China, ikaw, di ba? So, let me ask you this question. Can you be pro-Philippines without being anti-China? Meaning, Mr. President, it's like watching a basketball game between the Philippines and China. I'm pro-Philippines, and then in the game, of course, I will cheer for the Philippines, but I don't hate China. Di ba? Pero dun sa specific interest natin, so for example, if I have to negotiate a trade deal, I will be pro-Philippines. Diba? Now, if it can be a win-win, why not? No? So ang point ko lang, Mr. President, unlike electoral politics, which is a zero-sum game, meaning if Senator Villanueva runs for mayor of Taguig and I run for mayor of Taguig, only one will win. But in diplomacy, it's not a zero-sum game. Diba? It's a continuous dialogue, continuous communication, and there are times that we shout at each other. There's time that you hate the situation. So I'm not even talking about being pro-China. So what I'm saying is that we deal with our problems with Vietnam, but we're pro-Philippines, but we're not anti-Vietnam. Nabanggit ni Yun na nga eh. Puro lang China, China, China. Pero Vietnam, Malaysia, meron din naman kiniklaim. Tingnan natin nitong 1956, sabi. Si Thomas Cloma, a Philippine national, landed on several of the islands, claiming that he had discovered them and enjoyed the rights associated with discovery occupation. Pero ang ROC, Republic of China, then ambassador to the Philippines immediately issued a statement stressing that the islands were ROC territory and sent letter of protest to Philippine Vice President and Foreign Secretary Carlos Garcia. The Philippine government stated that these were individual actions by Cloma and had nothing to do with the Philippine government. So even our own government during the time under Carlos Garcia, sinabi niya ay wala kaming kinalaman dyan. Yan ay sariling action ni Thomas Cloma. So, ang sinasabi kasi ng mga iba, ito kasi yung kanilang mga emphasis or reiteration na ito po ay discovery ng sariling atin po. Kaya po atin po talaga yan. Parang ganun. So, yung sinasabi din nila sa yung mga proponents or mga maritime experts kuno dyan, na since daw na-discover ni Thomas Cloma ay considered atin na daw yun. Parang ganun. Regardless kung ano. Pero kung titignan natin, example natin, yung pag-discover ni Magellan sa Pilipinas, ibig po bang sabihin sa kanya ng Pilipinas? Despite the fact na nung siya ay dumating o na-discover niya ang Pilipinas, may mga Pilipino na. So parang ganun yung nila, yung kanilang argumento na since na-discover si Thomas Cloma naka-discover, sa kanya na yon, sa atin na yun. Hindi po ganun Kasi bago pa niya na-discover, meron ng mga nauna na naka-discover niyan. In fact, yan po ay 16 or 17th centuries. Meron na yung French Indochina na tinatawag. Yung China at Vietnam, tumira na sila dyan dati. Yun po yung nangyari dyan. Nagkataon na itong Thomas Cloma, nung na-discover niya, without even knowing the history na meron nang naka-discover niyan before, kinlaim niya as sa kanya. So, yun yung pinagbabasehan natin or nila pala. In short, lahat ng ito ay disputed, claimed by many countries, hindi lang po atin. Para ito po ay tawagin natin atin. Pero syempre, ang mga senador, mga ibang mga proponents, iba yung ini-inject nila sa kaisipan natin. Hindi sa sinasabi natin hindi atin or hindi natin ipaglaban, pero kunin natin sa tama.
Ito ang bansag ni Senador Panfilo Lacson sa mga Pilipinong handa umanong ibenta ang Pilipinas kapalit ng ibenta? pansariling pakinabang. Kaugnay ito ng mungkahi ni Senador Rodante Marcoleta na isuko ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Violence kasabay ng isinagawang pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules. Paliwanag ni Lacson, pangkaraniwang pinanggagalingan ng impormasyon sa geopolitics ang mga ganitong technical intelligence at traidor mula sa sariling bansa. Sa isang dekadang pagdilingkod, partikular na sa intelligence work, sinabi ni Senador Ping na tinatawag nila ito sa intelligence operations na recruitment in place. Ano yan? Mariin na paratang yan. Paano mo Bigyan nasabi? din ito na ang pagsuko sa Kalayaan Islands ay walang pagkakaiba sa pagsuko ng Luzon Island o ang kabuuang bansa. Sa kasalukuyan, may mga Pilipinong naninirahan sa Kalayaan Group of Islands na isang bayan sa bahagi ng probinsya ng Palawan. Samantala, binatikos din ni Senador Lacson ang mga personal na atake laban sa mga opisyal at mambabatas na naninindigan para sa Pilipinas. Siyempre, ibahin mo ang Pilipinas, ibahin mo yung Palawan, ibahin mo yung mga yung talagang atin kasi yun po talagang sovereign territory na natin yun. Sovereignty na natin yun. Atin na talaga yun. Declared po yun, legal po yun. Pero itong mga isla na ito, pinag-usapan dito ay disputed at maraming nagkiklaim. Mismo nga unclosed, hindi nila ma-identify sino may-ari. Ibig sabihin, walang nagmamayaring specific yan. Yun lang naman ang ipinaglalaban natin yan. Ngayon, may solusyon naman dyan. Kagaya yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Kung hindi nyo kayang ipaglaban, i-give up nyo na. Pero kayanin natin. Huwag tayong mangurap. Yung pera, kung talaga ninyo, ponduhan ninyo. Lagyan natin yan regardless. Maganda tayo ng mga maraming BRPs, panlaban o pangbantay. Kasi nga, mismong seafarers natin, di natin masave eh. Kumbaga, ponduhan natin, damihan pa natin yung pag-acquire ng mga BRPs natin para pag magdala tayo ng mga supply, yan nga, yung supply nga sa Ayungin Shoal, di natin mabantayan eh. Ibig kong sabihin, kung talagang gusto natin i-impose na angkinin or ariin yan, talagang gusto nating, pag yung ginawa ng Vietnam, o kaya yung ginawa ng tatay ni Marcos na talagang binigla na lagyan ng tao yan, ganun ang gawin natin. Biglayin natin lagyan ng mga pasilidad dyan, airstrip, helipads, by ponduhan natin. Lagyan natin ng pera kung talaga tayo. Hindi natin yung kukurakutin kagaya yung ginagawa sa flood control. Kung kaya natin gawin yan, develop natin yung ating mga maritime capabilities para pag angkinin natin yung mga isla-isla na yan, di ba? Isadsad natin, kagayang ginawang isinadsad noong 1999 yung BRP Sierra Madre. Sinadsad natin, wala silang nagawa. Hanggang ngayon, di nila mapaalis yung barko na yan. Pero luma-luma na yan, kalawangin na yung BRP Sierra Madre na yan. Kung talaga tayo, biglain natin. Huwag tayo matakot sa kanila. Kahit nandyan yung barko ng China, huwag tayo matakot. Lagyan pa natin ng mga barko natin, bantayan natin, tapos magdala tayo ng mga resupply na pwedeng makapagpatayo tayo ng mga dyan, helipad, airstrip, tapos lagyan natin ng military capability. Hindi nila tayo gigirahin yan. Hindi nila tayo kayang aanuhin. Pero dahil wala tayong kakayahan, ultimo water cannon, hindi natin kayang lumaban pabalik. Yun yung nakakatawa sa atin. Tayo kasi hanggang salita matapang lang tayo, pero wala tayong capabilities. Kaya ganun lang ang tingin nila sa atin. You're getting it wrong eh. Na porque sinasabi natin ganito, ayaw natin na ipaglaban yung bansa natin. Ako gusto natin. Sino ba namang ayaw, di ba? Atin yan. Ang problema, wala tayong capability para ipaglaban yung sariling atin. Dumidepende tayo sa US na kunwari tutulungan nila tayo pero mismo ngang calamity wala sila eh. Humanitarian wala sila. Pag tayo binomba ng water cannon, wala sila. So, hindi natin sila maasahan na tutulungan nila tayo in case of this tension.
So anong gagawin natin? Kung talaga tayo, kailangan gawin natin yung ating abot na makakaya to the max. Itodo na natin na kahit walang tulong mula sa kahit sino man yan, na hindi na natin kailangan magpatayo pa ng EDCA basis na wala namang kwenta, yung bang mapatunayan natin na kaya natin lumaban sa kanila. Hindi yung hanggang sat lang tayo. Social media, pero in fact, even saving the life of Filipino seafarer, hindi natin kaya. Paano pa kaya yung idepensa yung sinasabi nating isla, teritoryo na yan? Yun lang naman ang point dito eh.